Masarap pakinggan ang mga papuri na, "Uy, parang bumabata ka." O "Grabe, parang hindi ka tumatanda." Pero sa likod ng bawat ganitong komento, may tanong na bumubulong sa sarili. Totoo ba to? O sinasabi lang nila para hindi ako ma-offend? Habang tumatanda tayo, hindi lang lakas ang unti-unting nababawasan. Minsan, pati kumpiyansa. Pansin mo ba? Iba na ang paggalaw ng katawan. May panahong mabigat ang hakbang, mabilis kang mapagod, o mas madalas kang sipunin o ubuhin kahit wala namang ulan. Pero teka, paano kung sabihin ko sa iyo na may mga prutas, oo, simpleng prutas, na kayang dahan-dahang bawiin ang ilan sa mga lakas na akala mo'y nawala na? Hindi ito hula, hindi rin milagro. May mga natural na sangkap ang ilang piling prutas na sinusuportahan ng agham, mga antioxidant, bitamina at sustansya na aktibong lumalaban sa pagtanda, nagpapalakas sa resistensya at tumutulong pabagalin ang pagkaluma ng ating balat, buto at isipan. Sa video na ito, hindi lang basta-basta prutas ang pag-uusapan natin. 5 prutas na sinusuportahan ng modernong siyensya at kayang magbigay ng tunay na tulong sa katawan ng mga senior. At kung magtatagal ka hanggang dulo, may 2 bonus na prutas na malamang ay hindi mo pa naiisip. Pero baka sila pa ang pinakamabisang kakampi mo sa pang-araw-araw. Ang tanong na ngayon, paano mo maibabalik ang lakas mo kahit hindi mo na mababalikan ang edad mo? Hindi mo kailangang bumili ng mamahaling suplemento. Hindi mo rin kailangang gumastos sa mga injection na hindi mo naman naiintindihan ang laman. Minsan, ang pinakamabisang lunas ay yung palaging nasa harap lang natin sa palengke, pero hindi natin pinapansin. Kaya huwag kang bibitaw, dahil sa bawat susunod na minuto, baka may matuklasan kang prutas na hindi mo lang basta nagustuhan. Baka ito pa pala ang magpapatagal ng lakas mo, isip mo at ng sigla mo sa araw-araw. Pero bago tayo magpatuloy, anong prutas ang madalas mong kainin ngayon? At sa palagay mo, nakakatulong ba ito sa katawan mo sa edad mo ngayon? Ibahagi mo sa comments. Baka makatulong pa yan sa iba nating mga kagintong edad. Ngayong alam na natin na may mga prutas palang palaban sa pagtanda, alamin natin ang unang prutas na hindi lang masarap, may bit-bit ding kakaibang kwento. 1. Guyabano. Si Aling Filomena ay 73 taong gulang, dating guro sa elementarya, at ngayon ay naninirahan mag-isa sa isang tahimik na baryo sa Quezon. Ang hilig niya noon, magluto, magtanim at magturo sa mga apo sa tuwing dumadalaw ang mga ito tuwing Sabado. Pero nitong huling taon, tila nagbago ang ihip ng hangin sa katawan niya. Dumalas ang pananakit ng likod, kinakalyo ang kamay, at mabilis siyang mapagod kahit wala pa sa kalahating oras ang ginagalaw. Hindi ko na kaya ang dati kong ginagawa, bulong niya minsan habang naglalagay ng mainit na tuwalya sa tuhod. Isang hapon, dumalaw ang kanyang kumare na si Aling Lydia. May dalang plastik ng mga prutas, kasama na roon ang ilang pirasong guyabano. "Ine, alam mo ba niyan?" tanong ni Lydia. "Yan ang palaging kinakain ng kapatid kong may rayuma." Sabi niya, kahit paano, gumagaan ang pakiramdam niya tuwing meron siya niyan sa hapag. Walang masyadong inaasahan si Aling Filomena. Pero dahil malambot, maasim-tamis at madaling nanguyain, sinimulan niyang gawing pangmeryenda ang guyabano tuwing 3:00 ng hapon. Makalipas ang 1 linggo, napansin niyang hindi na ganon kasakit ang pagsalok ng tubig mula sa poso. Pagkalipas pa ng isa, muli siyang bumalik sa maliit niyang garden at tinanggal ang mga damo sa paligid ng tanim na alugbati. Hindi ito himala, ito ay siyensya. Ayon sa mga pag-aaral, ang guyabano ay mayaman sa acetogenins, mga natural na compound na tumutulong sa pag-neutralize ng free radicals sa katawan. Ang mga free radicals na ito ay siyang sanhi ng maraming sakit na may kinalaman sa pagtanda. Mahinang kasukasuan, pagkapagod, at maging ang mabilis na paghina ng memorya. Ang antioxidant effect ng guyabano
ay sinasabing may kakayahang pabagalin ang oxidative stress, isang pangunahing kalaban ng ating mga cells. Bukod pa ron, ang guyabano ay may mataas na antas ng vitamin C, isang bitamina na hindi lang pampalakas ng immune system, kundi mahalaga rin sa produksyon ng collagen, ang proteinang responsable sa elasticity ng balat. Kaya para sa mga senior, ang regular na pagkain ng guyabano ay parang simpleng hakbang tungo sa mas sigla, mas ginhawa, at mas magandang tulog. Ngunit gaya ng lahat ng bagay may mga paalala. Kung ikaw ay may problema sa bato o may iniinom na maintenance para sa mataas na potassium levels, mas makabubuting itanong muna sa iyong doktor bago ito gawing pang-araw-araw na prutas. Ang guyabano ay may mataas na potassium content na maaaring magdulot ng epekto sa ilang kondisyon. Gayon din, sa mga may neurological disorders gaya ng Parkinson's, may mga babala ang ilang eksperto ukol sa labis na konsumo nito. Ang tamang paraan, kainin ito bilang bahagi ng balance na pagkain. Huwag sobra, huwag din araw-araw kung hindi sigurado. At higit sa lahat, makinig sa katawan mo. Ngayon si Aling Filomena ay hindi na gaya ng dati, oo. Pero mula sa isang ina na halos ayaw ng gumalaw, siya na ngayon ang madalas na nauunang bumangon tuwing umaga. Muling gumagana ang kanyang garden at kahit paminsan-minsan ay nakikita siyang nakikipaghabulan pa sa kanyang apo sa bakuran. Sa bawat kagat ng guyabano, para bang may binabawi siyang siglang matagal na niyang inakala na nawala na. Dos, Chico. Sa dami ng prutas sa palengke, may ilang hindi gaanong pinapansin tulad ng Chico. Wala itong matingkad na kulay, hindi rin ito sosyal o imported. Pero kung susuriin mo ang taglay nitong sustansya, baka mapaisip ka, bakit hindi ko ito pinapansin noon? Ang Chico ay isang lokal na prutas na kilala sa kanyang lambot, tamis at makinis na laman. Para sa mga senior, hindi lang ito masarap. May bit-bit din itong tunay na tulong sa katawan. Una sa lahat, ito ay mayaman sa dietary fiber. Sa pagtanda, bumabagal ang panunaw, kaya marami ang nakararanas ng kabag, hirap sa pagdumi o bloating. Ang fiber sa Chico ay tumutulong para sa maayos na galaw ng tiyan, isang simpleng prutas na pwedeng maging panlaban sa araw-araw na hindi komportableng pakiramdam. Bukod dito, may taglay din itong natural sugar. Ang enerhiyang ibinibigay nito ay dahan-dahan, hindi biglaang taas-baba tulad ng asukal sa soft drinks. Para sa mga madaling mapagod, lalo na sa hapon, ang tamang dami ng Chico ay makakatulong para manatiling alerto. Pero syempre, kung may diabetes ka, mahalagang limitahan ang dami at itanong sa iyong doktor kung pwede ito sa diet mo. Ang vitamin A sa Chico ay hindi dapat maliitin. Alam nating lahat na sa edad, humihina ang paningin. Ang vitamin na ito ay mahalaga para mapanatiling malinaw ang mata at maiwasan ang sobrang pagkatuyo ng balat. May tulong din ito sa immune system, kaya nakakabawas ng panganib ng madalas na sipon. Meron ding phenolic compounds ang Chico, mga antioxidant na natural na lumalaban sa oxidative stress. Ang stress sa selula ay isa sa mga dahilan kung bakit mas mabilis tayong tumatanda, humihina ang katawan, at nagkakaroon ng chronic conditions. Sa tulong ng antioxidant effect ng Chico, may protection ka laban sa mga epekto ng polusyon, edad, at pang-araw-araw na pressure sa katawan. Panghuli, ang Chico ay may taglay ring zinc na tumutulong sa paggaling ng sugat. Sa edad, mas mabagal ang recovery ng katawan. Kaya kahit maliit ang ambag, may saysay ito sa pangkabuang kalusugan. Ang payo, siguraduhing hinog ang Chico. 1 hanggang 2 piraso sa isang araw ay sapat na. Kung may gamot ka para sa blood sugar, mainam na itanong muna sa iyong health provider. Sa simpleng Chico, makikita mo, hindi kailangan ng mahal o imported para gumanda ang pakiramdam. Tres Lanzones, sa bayan ng Paete, Laguna,
May isang dating karpintero na ngayon ay retirado, si Mang Ruben. 82 taong gulang na siya, pero kung makikita mo siya, tila mas bata sa edad. Tuwing hapon lumalabas siya sa kanilang maliit na hardin para magwalis, maglinis ng paso at makipagkwentuhan sa mga dumaraang kabataan. Tinanong siya minsan ng isang kapitbahay, "Tay, anong sikreto niyo at ang lakas niyo pa rin?" Napangiti siya. Walang sikreto. Basta simple lang ang kain at tuwing panahon ng lanzones, hindi pwedeng hindi ako makakakain. Ang lanzones ay isang maliit na prutas, may balat na medyo maputla at may maliliit na buto sa loob. Pero sa likod ng simpleng itsura nito ay may taglay itong lakas na hindi mo aakalaing pang senior friendly. Ayon sa mga pag-aaral, ang lanzones ay mayaman sa vitamin C at E, dalawang makapangyarihang antioxidant na nakakatulong sa pagpigil ng oxidative stress, isang sala rin sa mabilis na pagtanda ng ating mga cells. Bilang senior, ang oxidative stress ay hindi lang basta salita. Ito ang ugat ng paminsang panlalambot, pananakit ng kasukasuan at maging ang pagkahina ng memorya. Sa regular na pagkain ng lanzones, may tulong sa pagpapalakas ng immune system, lalo na sa mga buwan kung saan madalas ang ubot-sipon. May taglay din itong polyphenols na may anti-inflammatory properties. Para sa mga may rayuma, pananakit ng kasukasuan, o simpleng panlalata, ang polyphenols ay parang natural na panlaban sa panloob na pamamaga. Bukod pa rito, mababa ang calories ng lanzones at halos walang taba. Kaya hindi kailangang mag-alala ang may cholesterol issues. Pero ang isa pang hindi alam ng marami, ang lanzones ay may riboflavin, vitamin B2, at niacin, vitamin B3, na nakatutulong sa energy metabolism at brain function. Kaya kung nararamdaman mong humihina na ang focus mo, o mabilis kang mapagod kahit hindi naman mabigat ang gawaing bahay, ang lanzones ay pwedeng makatulong sa simpleng paraan. At kung iniisip mong bihira ito sa palengke, hindi laging totoo. Kapag panahon nito, bumabaha sa mga lokal na pamilihan. At oo, maaring medyo mas mahal ito kaysa ibang prutas, pero tandaan, minsan ang kaunting dagdag sa presyo ay mas matipid kaysa sa gamot o vitamin capsule. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng natural, masarap, at senior-approved na prutas, subukan mong isama ang lanzones. Hindi ito pang araw-araw, pero kapag dumating ang panahon nito, gawing bahagi ng lamesa. At oo, kung sa palagay mo ay ikaw lang ang natutuwa sa mga ganitong natural na tips, hindi totoo yan. Dito sa gintong edad, marami tayong kasama na naniniwalang ang natural na kaalaman ay dapat ibinabahagi. Kaya kung gusto mong makasama pa sa mga susunod naming kwento at kaalaman, dito ka na. Isa ka sa amin. Alam mo na ang dapat mong gawin. 4. Rambutan. Sa unang tingin, parang hindi mo gugustuhin kainin ang rambutan. May tinik-tinik na balat, medyo kakaibang itsura at mukhang mahirap buksan. Pero ang totoo, sa loob nito ay may tagong kayamanang kayang sumuporta sa katawan mo. Lalo na kung ikaw ay isang senior na gusto pa ring maging aktibo, malusog at alerto. Ang rambutan ay may maputing laman na medyo malutong, matamis at may hawig sa lasa ng lychee. Pero hindi lang ito tungkol sa lasa. Ayon sa mga pag-aaral, ang rambutan ay mayaman sa vitamin C na kilalang-kilala sa pagpapalakas ng immune system. Sa pagtanda, humihina ang kakayahan ng katawan na lumaban sa infection. Kaya't ang mga natural na pagkaing mataas sa vitamin C ay parang kalasag sa katawan, pangontra sa sipon, ubo at iba pang pang-araw-araw na sakit. Bukod sa vitamin C, ang rambutan ay may taglay ding iron, isang mahalagang mineral na kadalasang kulang sa mga matatanda. Ang kakulangan sa iron ay maaaring magdulot ng panghihina, pamumutla at kakulangan sa oxygen sa dugo. Sa tulong ng rambutan, mas napapalakas ang produksyon ng red blood cells,
kaya't mas aktibo at alerto ang pakiramdam ng isang senior. Mayroon din itong copper na tumutulong sa bone health at nerve function. Ayon sa ilang pag-aaral, ang copper ay may papel sa pagpigil ng osteoporosis, isang karaniwang problema sa mga taong lampas 60. Kaya't ang regular na pagkain ng rambutan ay hindi lang pampasarap, kundi tunay na pang-alaga sa buto. Ang balat ng rambutan, bagamat hindi kinakain, ay pinag-aaralan na rin ngayon sa larangan ng natural medicine. Ayon sa ilang preliminary studies, may mga compound ito na posibleng makatulong sa anti-inflammatory at antibacterial na epekto. Hindi pa ito pinal na katotohanan, pero nagpapakita na may potential pa ang simpleng prutas na ito. Paano ito isama sa diet? Simple lang. Kumain ng 3 hanggang 5 piraso ng rambutan tuwing merienda. Huwag sobra dahil ito ay may natural sugar din. Kung may diabetes ka, mas mabuting kumain ng mas kaunti o itanong muna sa iyong health provider kung okay ito sa iyong kondisyon. Dahil makataas ito at medyo sticky, iwasan din itong kainin kung ikaw ay may digestive sensitivity or prone sa hyperacidity. May ilang kaso ng bloating kapag sumobra ang kain ng rambutan, lalo na kung ito ay hindi pa hinog. At tandaan, piliin lamang ang mga hinog at malinis na rambutan. Hugasan ito bago buksan para iwas sa mikrobyo o bakterya sa balat. Sa dulo, ang rambutan ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi laging nasa porma. Minsan, ang prutas na mukhang hindi kaakit-akit sa labas ay siya palang nagbibigay ng lakas sa loob, bitamina, mineral, at proteksyon na kailangan ng katawan mo araw-araw. 5. Granada. Tuwing hapon sa isang kanto sa bayan ng Taal, may matandang babaeng nakaupo sa harap ng lumang bahay. Si Aling Salud, 76 na anyos, laging may dalang pamaypay, nakapulidong duster at may hawak na maliit na baso ng juice. Pero hindi basta orange o apple juice ang laman, Granada. Bawat hapon, iniinom niya ito ng tahimik, parang isang ritual. Tinanong siya ng apo niya minsan, "Lola, bakit lagi mong iniinom yan?" Napangiti siya at sumagot, "Ito ang sikreto ko kung bakit matibay pa rin ang tuhod ko." Ang Granada o pomegranate ay matagal nang itinuturing na sagradong prutas sa maraming kultura. Pero sa modernong agham, ito ay kilala sa napakaraming benepisyo, lalo na para sa mga senior. Una, ito ay mayaman sa punicalagin at anthocyanins, mga antioxidant na lubhang epektibo sa paglaban sa oxidative stress, isang pangunahing dahilan ng pagtanda sa loob ng ating katawan. Sa madaling salita, binabawasan nito ang pinsalang dulot ng free radicals na pwedeng magpahina ng ating cells, balat at organo. Isa rin ito sa ilang prutas na may kakayahang palakasin ang produksyon ng collagen. Sa pagtanda, bumababa ang collagen, kaya nagkakaroon ng kulubot, pananakit ng kasukasuan at panlalambot ng balat. Ayon sa ilang pag-aaral, ang regular na pagkain o pag-inom ng Granada ay makatutulong sa pagpapanatili ng elastic na balat at masiglang buto. Hindi lang yan, ang Granada ay kilala rin sa pampababa ng blood pressure. Ito ay may natural na sangkap na nakakatulong mag-relax ng blood vessels at magpababa ng tension sa puso. Kaya para sa mga senior na may hypertension, mainam itong isama basta may pahintulot ng doktor. May taglay din itong epekto sa utak. Sa ilang clinical studies, nakita ang koneksyon ng Granada sa mas magandang memory function, mas alertong isip at reduced brain inflammation. Kaya nga si Aling Salud, kahit medyo malabo na ang mata, ay naaalala pa rin ang reseta ng asawa niyang na mayapa 15 taon na ang nakalipas. Pero gaya ng ibang prutas, hindi ito para sa lahat. Kung ikaw ay umiinom ng blood thinner o may kondisyon sa kidney, mainam na kumonsulta muna sa iyong doktor. Ang Granada ay may posibilidad na makaapekto sa blood clotting
at potassium levels, lalo na sa mga taong may maintenance meds. At dahil medyo mahal ito sa ilang lugar, hindi rin ito pang araw-araw para sa lahat. Pero kahit 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, malaki na ang naitutulong. Ayon kay Aling Salud, hindi niya hangad ang bumalik sa itsurang bata. Ang gusto lang niya, yung araw-araw na hindi kailangan ng saklay, yung hindi siya nag-aalala na baka matumba habang naglalakad. Sa bawat baso ng granada, para siyang muling tinutubuan ng tiwala sa katawan niya. At iyon ang tunay na anti-aging. Bonus 1, duhat. Minsan, ang pinakakaraniwang prutas sa ating bakuran ay siya palang pinaka-epektibong panangga sa karamdaman. Gaya ng duhat, ang prutas na kulay lila, matigas-tigas, medyo mapakla kapag hilaw, pero may taglay na sarap at alaala ng kabataan. Sa mga probinsya, kadalasang makikita ito sa tabi ng simbahan, paaralan o bakuran ni Lola. Pero alam mo ba na ang prutas na ito ay ngayon ay pinag-aaralan na bilang isang potensyal na superfood? Lalo na para sa mga senior. Ang pangunahing benepisyo ng duhat ay ang pampababa ng blood sugar. May taglay itong natural compound na tinatawag na jambulin, isang sangkap na may kakayahang pabagalin ang pagsipsip ng asukal sa dugo. Ayon sa ilang pag-aaral, ang regular na pagkain ng duhat ay makakatulong sa mga taong may type 2 diabetes para mapanatiling balanse ang kanilang blood glucose levels. Hindi ito gamot pero maaaring maging natural na suporta sa diabetes management. Bukod sa epekto nito sa blood sugar, ang duhat ay mayaman din sa vitamin C at polyphenols, mga antioxidant na tumutulong sa pag-neutralize ng free radicals, mga sangkap na sanhi ng cell damage at pagbilis ng pagtanda. Kaya ang pagkain ng duhat ay hindi lang para sa kontrol ng asukal, kundi pati na rin sa pagpapalakas ng immune system at pagprotekta sa ating mga selula. May taglay din itong calcium at iron na mahalaga para sa bone health at blood production. Sa pagtanda, bumababa ang kapasidad ng katawan na mag-absorb ng calcium at iron, kaya ang pagkain ng prutas na may natural na sangkap na ito ay isang mabisang paraan para suportahan ang lakas ng katawan, lalo na para sa mga may anemia o osteoporosis. Ngunit gaya ng maraming bagay sa kalusugan, hindi ito para sa lahat ng dami. Ang duhat ay may natural na astringent properties, kaya kapag naparami ang kain, maaari itong magdulot ng paninigas ng tiyan o constipation. Sa ilang senior na may mabagal na panunaw, ang labis na duhat ay maaaring magpalala ng bloating o discomfort. Kaya't kumain lamang ng tama, mga 5 hanggang 10 piraso at sabayan ng sapat na tubig. Kung ikaw ay kasalukuyang may maintenance medication sa blood sugar o may kondisyon sa bituka, itanong muna sa iyong doktor bago gawing regular ang pagkain ng duhat. Lalo na kung pinagsasabay mo ito sa ibang herbal o natural na gamot, mainam na siguraduhin na walang magiging interaction. Paano ito isama sa diet? Simple lang, gawing merienda, isama sa fruit bowl o kainin tuwing hapon habang nagpapahinga. May mga senior pa nga na ginagawa itong shake o nilulubog sa malamig na tubig para gawing pampalamig. Mura, lokal, masustansya, at higit sa lahat, alam mong galing sa sarili mong kultura. Ang duhat ay hindi prutas na ibinabandera sa social media. Pero ito ang uri ng pagkaing may ugat, hindi lang literal kundi sa alaala, sa kalikasan at sa kagalingang Pinoy. Para sa mga senior na gustong lumaban sa diabetes, palakasin ang resistensya at panatilihing bata ang katawan at isip, ang duhat ay isang maliit pero makapangyarihang kakampi. Bonus 2, sampalok. Kung may prutas na kilala mo, hindi dahil sa tamis kundi sa asim, tiyak na sampalok yan. Mula pa pagkabata, parte na ito ng kakanin, pangasim ng sinigang o simpleng pulutan sa kanto. Pero ang hindi alam ng marami, ang sampalok ay hindi lang pampalasa. Isa rin itong makapangyarihang prutas para sa kalusugan,
lalo na ng mga nakatatanda. Una sa lahat, ang sampalok ay mayaman sa vitamin B complex, partikular sa thiamine, B1, niacin, B3 at riboflavin, B2. Ang mga ito ay mahalaga sa pagpapanatili ng malusog na nervous system at sa paggawa ng enerhiya. Para sa mga senior na madaling mapagod, mabagal mag-isip o hirap mag-concentrate, ang tamang B vitamins sa katawan ay maaaring magbigay ng malaking tulong sa pang-araw-araw na function ng utak at katawan. Bukod dito, taglay din nito ang magnesyo na tumutulong sa muscle function, bone health at sa regulation ng blood pressure. Kapag kulang ka sa magnesyo, mas madalas kang makaramdam ng pamamanhid, pagkahilo o pananakit ng kasukasuan. Ang potassium naman sa sampalok ay tumutulong sa fluid balance at pagtibay ng puso. Kaya't sa isang simpleng bunga, may kombinasyon ka na ng suporta sa utak, kalamnan, puso at buto. Hindi pa dyan nagtatapos. May isa pang sangkap ang sampalok na tinatawag na tartaric acid, isang antioxidant na tumutulong sa pag-neutralize ng free radicals. Ibig sabihin, ang regular na pagkain nito ay maaaring makatulong sa pagbagal ng pagtanda ng cells at sa pagsuporta sa immune system. Ngunit gaya ng ibang maaasim na pagkain, ang sampalok ay may limitasyon din. Acidic ang prutas na ito, kaya para sa mga senior na may ulcer, acid reflux, gastritis o sensitibong tiyan, hindi ito inirerekomenda. Lalo na kung kinakain sa walang laman ng tiyan, maaari itong magdulot ng iritasyon o pananakit ng sikmura. Para sa mga may ngipin na sensitibo o may pustiso, ang sobrang asim ng sampalok ay maaari ring makairita sa gilagid o makasira ng dental appliance. Kaya kung ikaw ay may problema sa acidity o ngipin, kumain nito ng may limitasyon o itanong muna sa dentista o doktor. Paano ito isama sa diet? Hindi kailangang hilaw o sobrang asim ang paraan ng pagkain. Maaaring ihalo ito sa sabaw, gawing minatamis o idagdag sa mga natural na juice. Sa tamang dami, ang sampalok ay may natural na laxative effect. Nakakatulong sa panunaw at maaaring magsilbing detoxifier para sa katawan. Isang tip, huwag sosobra sa isang maliit na piraso kada araw kung sariwang sampalok ang kakainin mo. Kung ito naman ay bahagi lang ng ulam, walang problema. Lalo na kung may kasamang kanin o sabaw para ma-buffer ang asim. Ang sampalok ay isa sa mga prutas na akala ng marami ay pangluto lang. Pero kung susuriin mo ng mabuti, ito ay puno ng sustansya at natural na suporta sa katawan. Isang simpleng prutas pero may malalim na gamit, lalo na para sa senior na gustong magaan ang tiyan, malinaw ang isip at aktibo pa rin sa araw-araw. Sa pagdaan ng panahon, unti-unting lumalabo ang mata, bumabagal ang hakbang at dumarami ang iniinom na gamot. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may isa pa ring bagay na nananatili sa ating mga kamay, ang karapatang alagaan ng sarili. Sa edad na 60, 70, 80, hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, dito pa lang nagsisimula ang mas mahalagang bahagi ng buhay, ang pagpapalakas hindi lang ng katawan, kundi ng tiwala sa sarili. Kanina, pinag-usapan natin ang 7 sa mga prutas na may konkretong benepisyo sa katawan ng isang senior. Hindi sila exotic, hindi sila imported. Ang ilan galing lang sa bakuran, ang iba makikita sa palengke kapag panahon. Pero sa bawat isa, mula guyabano hanggang sampalok, may taglay na lakas, proteksyon at pag-asa. Hindi mo kailangang ubusin lahat ng vitamins sa botika. Minsan ang kailangan mo lang ay piraso ng prutas na puno ng sustansya at desisyon na mahalin ang sarili mo sa simpleng paraan. Hindi mo kailangang maging eksperto sa nutrisyon. Ang mahalaga, handa kang alamin, handa kang kumilos, handa kang mag-ingat. At habang iniisip mo kung alin sa mga prutas na ito ang susubukan mo bukas, sana'y maisip mo rin to. Anong bahagi ng katawan mo ang gusto mong palakasin?
Aling problema ang gusto mong unti-unting malunasan? At ano ang handa mong baguhin sa araw-araw mong gawain para matupad yan? Sa gintong edad, hindi lang impormasyon ang hatid namin. Ang layunin namin ay gisingin ang respeto mo sa sarili mo. Dahil kung may isang tao sa mundo na dapat mong unahin, ikaw yon. Kung may natutunan ka sa video na ito, malamang ay may isa ka ring kilalang kaibigan, kapamilya o kapitbahay na dapat din itong marinig. Ibahagi mo sa kanila. Kung may sarili kang karanasan tungkol sa mga prutas na ito, kung alin ang epektibo sa iyo o alin ang hindi, ikwento mo sa comments. Dahil sa bawat kwento mo, may isang taong natututo. At kung gusto mong hindi ka maiwan sa mga susunod pa naming kaalaman, nandito lang kami at pwede kang sumama sa amin. Ang pagiging senior ay hindi senyales ng paghinto. Isa itong imbitasyon na maging mas matalino, mas maalaga at mas malakas kahit sa simpleng paraan. Maraming salamat sa pagsama sa amin hanggang sa susunod at sana sa bawat kagat mo ng prutas bukas, maalala mong kaya mo pang lumaban ng tahimik pero buo.